Hallelujah, stars, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as hallelujah stars, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Tayo mga mayayaman, ito ang iyong makikita. Sa langit ay maliit, tatanang ay Magkakasama kayo. Panginoon, dalangin ko, gamitin mo rin ang pagpapala sa mga tao. Ang panalangin nito ay aming sa matamis na pangalan ng anak ng Jesus. Amen. Salamat Diyos, tayo ay hindi lang mabubuhay ng tinapay kundi sa bawat salita. Every Friday kami magkasama ay umahatid ng Bible study at dahil dito, napagtitibay ko ang aming pananampalataya. Dahil po dito, lalo akong nananatiling matatag. At kapag ako ay meron mga problema, iniisip, alam niyo kapag kami nag-aaral ng salita ng Diyos, every Friday, ako po ay naliwanagan. Ang aking isipan ko ay naliwanagan ganun din po ang aking puso. Tulad po ninyo, si Pastor Danny ay dati rin po malitin ng buong kalumakutan. Ang buhay dito ay sinabi. At yung ikatlong kaibigan, siya po si Pastor Eric Charles po ay isang pastor. At alam niyo po yung naging sa aking buhay. Si Pastor Eric po ay siya po yung tahanan ng mga pusa, hindi lang sa akin, hindi sa buong pamilya. Siya po yung nakapumusta sa aming mga asawa. Alam niyo po, maraming nang ibang iniisip. Ano pinalaman ang personal na pamilya sa bisyo ko? Alam niyo po, kapag ang pamilya po natin ay basa, at tendency tayo po ay babalik sa dati natin po. Kaya napakalaga ng dinadasal ng Lord ni Pastor Eric sa aking buhay. Siya po ay nagbibigay ng payo. Kapag meron kami hindi pagkakaunawaan ng aming mag-asawa, siya po ay pumapagitna ng kanyang asawa. Para kami po ay gabayan, para kami po ay tulungan. Ngayon ang tanong, sino-sino po ba yung mga tao sa buhay natin na magbibigay ng pagkakas? No? Alam niyo po, manalamin po tayo. Kung tunay po natin naisip, tunay po natin nais na baguhin ang ating mga sarili, I'm sure, at sigurado ako, ang Panginoon ay magpapadala ng mga tao na tutulong po sa atin upang gabayan tayo at bigyan tayo ng tamang payo. Ay tuluyan ng Panginoon. At sa kasalukuyan, ako po ay ginagamit ng Panginoon upang magbahagi po ng salita ng Diyos sa iba't ibang simbahan, maging sa loob po ng bilangguan. Tunay po ang Panginoon, tunay po na dakila ang ating Diyos, at tunay po na makapangyarihan ng Diyos na kaya po niyang baguhin ang ating buhay. Alam niyo po mga kaibigan, kung ang buhay ko po ay ginagawa ng Panginoon, naniniwala po ako na babaguhin din po ng buhay ninyo kung tayo po ay tuluyan manunod at mananampalataya. Okay? So sa araw po na ito, ang pag-aaralan po natin ay ang tungkol po sa pagpapatibay. Alam niyo po, sa layunin po natin na baguhin ang ating mga buhay, nais ko po kayong encourage na sa layunin ng iyong buhay ay kasama mo ang Panginoon. Ngunit sa kabilang banda, ay malaman natin ang katotohanan na meron po tayong kaaway. At ang kaaway po na ito ay wala pong ibang gagawin sa ating mga buhay, kundi tayo ay sirain, tayo ay usakin at tayo ay pabagsakin. Sabi po sa Juan 10, Kabanata 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niyo po, wala pong ibang layunin ng diablo sa ating pong buhay, hindi tayo. You reign forever. You are the everlasting God. Everlasting God.
Hindi naniniwala mayroong Diyos. Mayroong Diyos kapatid. Amen? Pangalawa, ang pangalawang katotohanan, mayroong anak. Anong pangalan niya? Binigay sa atin para sa ating kaligtasan. Anong pangatlong katotohanan? Mayroong kamatayan. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka din. Mamamatay ka din. Wag muna. Balik mo. Wag muna. Pangatlong katotohanan, alam mo, kahapon kasama ko yung tita ko. Dati, hindi may togi, no? Sabi ko, ito pala yung buhay, no? Inagis na ko sa, hindi man inagis, parang tinulak ko sa mga to. Sabi ko, lahat tayo tama sabi ng Bible. May umpisa, pero katapusan. Ngayon, habang tayo buhay, masalamat tayo sa Panginoon. Amen? Pero katotohanan, mamamatay din po tayo. Amen? Pang-apat na katotohanan sa John 3:16, merong buhay na walang hanggan. So, unang katotohanan, may Diyos. Pangalawang katotohanan, binigay na yung kanyang puso na 2,000 years ago, pinakuha ang Panginoon. Historically, geographically, no? Spiritually, mentally, socially, lahat ng papatunay na ang Panginoong Jesus ay nabuhay, namatay, dinibig, at nabuhay din. Amen? Amen! Dahil maraming witness na nagsasabi. Inikot na nilang buong mundo, hinukay, walang nakitang buto. Dahil ang katotohanan ng Panginoong Jesus ay nabuhay. Kung hindi siya nabuhay, hindi na kami pupunta dito, hindi na kami magbabahagi ng salita sa inyo. Pero dahil totoo kung nabuhay ang Panginoong Jesus, ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Bible ay totoo. Amen? Amen! Dahil siya ang buhay. So, ibig sabihin, kapatid, dapat tayo maniwala sa Kanya. Pangatlo, may kamatayan. Sa ayon sa gusto natin, death is inevitable. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Amen! Ngayon, malakas ka, pero one day, darating yun. Paghandaan mo, kapatid. Amen? Amen! Eh, sana pakilala natin ang Panginoon habang tayo ay malakas pa. Kasi sabi ni Lord, alalanin mo ko habang ikaw ay malakas. Amen? Amen. Kasi pag mahina ka na sa pag-alalanin ng Panginoon, malungkot, no? Hindi mo ma-experience si Jesus. Habang malakas ka pa, ma-experience mo ang Panginoon. Kasi ako po produkto ng grasya ng Panginoon. Ang buhay ko produkto ng grasya ng Panginoon. Kung hindi po sa Panginoon, kung hindi po ako nakalibig, nandun ako sa lumaking bahay sa Pilipinas. Pero salamat sa Panginoon. Nandito ako, nagkakaroon pa ako ng pagkakataon. Bahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen! Ang apat na katotohanan, kaya walang hanggan. So kapatid, kung ikaw nalulubog na dito sa buhay mo, pakiramdam mo, parang ito lang ang buhay mo. Kapatid, hindi natatapos ang buhay dito. May nakalaan ng Panginoon na buhay. At itong buhay natin dito, temporal. Sa araw, uuwi tayo sa malaki, sa ating final destination. At yun yung kahalian ng Diyos. One day, wala nang lungkot, wala nang dalamhati, wala nang sakit. Dahil doon sa heaven, wala kang gagawin doon, magsiawit sa Panginoon. So, kapatid, habang nandito ka, pwede mo ma-experience yun. Pwede ba yun, kapatid? Alam nyo, blessed pa nga kayo eh. Kasi dito kayo dinala sa DOH. Kasi marami pong mga ibang rehab, kapatid. Hindi pa kulungan na rehab ah. Kawawa. Alam mo, kalaban mo, sarili mo. Tapos pinaplastic ka, iba sinasaktan, pinatorture mentally. Ngayon dito, nalulungkot pa rin dito. Nag-aalaga sa inyo, mga doktor, mga professional yan. Nag-aaral pa yan, si Doc, nag-aaral sa inyo. Ganun kayo kamahal. Meron pa kayo tagaluto dito. Nag-aaral ng, sino ba nagluluto dito? Sila rin. Meron ko, no? Sige ko. Kasi kung dito, isa sa inyo, makayari. Ganito ako yan. Kaya buti nga, may cook kayo sa ibang rehab, sila nagluluto. Di ba? Ano pwede pasalamat sa Panginoon? So, itong umaga ito, simulan natin. Kapatid, pwede ba natin papurihan ng Panginoon? Yes! Pwede kayo at